Ha? Dito? Matapos ba natin dito? Sample problem 5 tayo. Ay sabi dito, sample problem 5, determine the adequacy for flexure of a simply supported W14 by 90 steel beam with a span length of 45 feet. Sabi dito, it is laterally supported at its ends and is subjected to the following service loads. So meron ditong loading. So sabi dito, dead load, live load. Yung dead load mo kasama na yung weight ng beam. So ito yung property. Ang tanong is adequate ba siya? Okay, so ito ay flexural member. So anong process natin? Recall natin, di ba? Ano yung process? Simple lang. Unang tanong, compact ba siya? Compact, non-compact, or slender? Kung compact, di ba? Ibig sabihin, okay, empty, di ba? Plastic moment agad. Kung hindi, di ba? Titingnan kung elastic or inelastic, lateral torsional buckling. Di ba? So titingnan mo yung pangalawang limit, yung LR. Ang tanong doon is lalagpas ba siya sa LR or hindi? Di ba? Yun yung criteria natin. Okay, so kapag hindi lumagpas, ang formula mo is yung parang interpolation. Kung lalagpas, yung formula mo ay yung may square root of 1 plus 0.078, no? So yun yung formula natin para sa FTR. Okay? So ganun lang, 'di ba? So basically, kapag hanapin mo lang kung saan condition siya papasok, tapos gagamitin mo yung formula na dapat para do sa condition na yun. Sobrang simple lang, ganun lang yung question. Okay, ngayon, ang tanong dito, sabi, kung meron kang 45 feet daw, okay, tapos laterally supported at its ends, okay, ang unang question is, ano muna yung unbraced length na gagamitin mo? 45 dahil at ends lang yung support niya. What if sabihin, sabi, laterally supported at its ends and midspan. Okay, anong gagamitin mo na LB? Ano yung i-compare mo doon sa limits? Anong value? Digdag lang ng 2 words, 'di ba? Digdag ng 2 words, 'di ba? And at 3 words, no? And at midspan. Okay, so 3 words. Anong magbabago sa solution mo? Yung ang CBI kino-calculate base sa moments, 'di ba? So magkakaroon ng lateral support. So sige, okay, magbabago yung CB. Ano pa? Wala ka na naalala. Tapos na. Ano naalala mo? Ano magbabago? Yung LB. Okay, very good. Ano mangyayari sa LB mo? Magiging mangalahati kasi supported siya sa gitna. Ano ba ibig sabihin ng LB? Unbraced length. Ano sa Tagalog ang unbraced length? Yung haba na walang brace, walang support. Okay? So sabi dito, support niya ay nasa dulo lang. So yung buong 45 feet na yon, lahat yon walang lateral support. Kaya yun yung buong gagamitin natin na LB. Okay, so ngayon, syempre kailangan malaman saan limit siya papasok. So computein mo muna yung so dito ka muna, 'di ba? Compact or non-compact, sabi, compare, okay, non-compact. So kung non-compact, ang mangyayari lang magkakaroon ka lang ng additional calculation. Ano yung additional calculation? Yung parang interpolation. Okay, tapos imbis na LB, LR, LP ang gagamitin mo, ang gamit mo ay mga lambda, mga width to thickness ratio. Ito yung nire-ratio natin, no? Okay, may makukuha kang capacity dito. So yung upper limit niya is yung plastic limit, plastic moment na. Okay, tapos yung lower limit naman niya, lower limit tuloy. Upper limit niya is 7,850, yung actual value niya is 7,648. No? So ito yung magiging capacity mo. Okay? So capacity divided by 12, ito yung capacity niya based on the failure ng flange local buckling. Okay? So ito yung moment na kailangan para magkaroon siya ng flange local buckling. Okay, ano pa yung isang capacity niya? Based naman doon sa bending ng member. Okay, ang tanong, saan siya papasok? LP, 'di ba? Lalagpas siya ng LP? Yes. Okay, so lumagpas sa 13 di try mo ngayon. Ang tanong na kasunod is lalagpas ba siya sa LR? O solve mo yung LR. Okay, lalagpas 42, lagpas pa rin. 'Di ba? So ang mangyayari, ang failure is yung dulo elastic LTB. Anong formula sa elastic LTB? Ito, yung may 0.078. Okay, plug in the values. Okay, FCR is ito. Paano natin makuha yung capacity? Di ba? SX times FCR lang. Meron ka ng capacity, multiply mo ng phi kung design, divide mo ng omega kung ASD. Simple lang, ganun lang, di ba? Ang tanong lang, ano yung formula? Ano yung ipa-plug in mo doon? Ha? Uniform distributor. Hindi na-assume. Sinabi.
Okay, sinabi. Okay, ngayon, titingnan natin, no? And ano sabi dito? Capacity mo ay, nakita mo dito, CB, di ba? Anong CB para sa distributed load? 1.14 kung simply supported. Okay, ngayon, what if hindi mo alam? Di ba? So, isolve mo. Okay, gamit mo, moment diagram ka, di ba? Mmax, nalala mo? 12.5 over 2.5, 343, Mmax, ABC. So, ganun yung, yung pattern niya. Okay, ngayon, question. Sige. Naalala mo doon sa problem natin last time? Ano sabi doon sa problem? Doon sa task? Diba? Meron tayong problem na ang sabi, assume CB is equal to 0. Sorry, 1 pala, 1 pala. Okay. Nakalagay doon, CB is equal to 1. Ngayon ang question, okay lang ba to? Okay. Kung mag-a-assume ka, halimbawa, di ba? Kunyari, actual practice, no? Practice, sarili mong project, no? Okay lang ba na mag-assume ka ng CB is equal to 1? Diba? Kasi kunyari, hindi mo alam tapos tinatamad ka, pwede bang 1 na lang lagi? Pwede. Sige, kung pwede, bakit pwede? Kung hindi, bakit hindi pwede? Factor of safety yung 1 para conservative. Paano nangyaring conservative yung 1? Mas mababa nga yung 1. Kasi magiging mas malaki yung actual. Paano naging mas malaki yung actual? Mas malaki yung CB. Okay, kumbaga nangyari, ang mako-compute mo, 'di ba, based lang sa 1, 'di ba? Pero kapag yung actual niyan, 'di ba, yung ni-neglect mo, may dagdag capacity pa talaga 'yun. 'Di ba? Halimbawa, kung distributed load 'yan, meron pa siyang plus 14%, 'di ba? Kung point load yung load mo, meron pa siyang plus 32%, yung 1.32. Ako tama yung number. Basta may something, may dagdag na. O mas papasa siya lalo kung consider mo yung CB, 'di ba? Okay? Hindi. Sa exam kasama siya. Okay, nire-recall lang natin, no? Kasi malay mo biglang lumabas, di ba? Okay, yun yung question ko next eh. Wala. Meron bang mas mababa sa 1? Wala. Bakit wala? Kasi, yun nandito, di ba? Dinis sa atin dito. Imposible magkaroon ng mas mababa sa 1 kasi para maging mas mababa yun sa 1, dapat mas malaking denominator. Which is, hindi mangyayari dahil ang pinakamalaking value nun ay Mmax. Yeah. Pinakamalaking value ng ABC ay Mmax. So kung Mmax nila lahat, magka-cancel out, magiging 1 yung CB. Yun yung pinakamababang value. Hindi na siya pwede tumaas doon. Okay? Ayan, so, sorry. Hindi na siya pwede bumaba doon. Yun na yung pinakamababa, 1 na. Okay? So, yeah, simple lang, di ba? So, next na tayo. So, shear strength na tayo. Okay, shear strength. Ano to? Sabi dito, from elementary mechanics of materials, the shearing stress due to flexure is VQ over IB. Naalala mo yung formula para sa sa shearing stress? Sa tawag dito, wala kasing panunod ko eh. Naalala mo yung yan! Thank you. Iba ako na siya. Like last time daw. Oo nga. Parang last time din, ganyan din eh. Yung sa design. Okay. Question is, ganito. Iba ito yung beam mo. Magde-deflect yung beam. Okay. Imagine mo imagine mo siya ay timber. Okay. Tapos timber na pinagpatong-patong. Umaga halimbawa 2x4 na pinagpatong-patong. Para ma-imagine mo. May mga plug. Tama ba na pag mag-bend siya, ganito ang itsura? Ganito ang itsura. Hindi. Bakit? Ba't hindi? Pag mag-bend yung beam mo na timber na pinagpatong-patong mo, ganito ba magiging itsura niya? Pag magbe-bend pa baba di ba? Agree ba tayong lahat na ganito ang bending niya? Ayun, magkakapatong siya, ganito ba magiging itsura? Ha? Yes. Depende kung nasaan yung load. Sige, kung gravity yung load, tama na ba yung itsura? Tama na. Okay. Mag-share saan? Sa ilalim? Sa side? Dito. Anong mangyayari dito? Anong magiging itsura? Kakaroon siya ng kakaroon ng ganun. Kasi hindi naman failure. I mean, ganito ba? Sabi mo? Ay, pag ganun. Paano ba?
Patayo? Magkakat? Medyo? Okay. Medyo. Pero good idea din. May something about sharing. Okay. Ang mangyayari dito, hindi siya maggaganito eh, di ba? Hindi naman niya ma-hold yung shape na yun eh, kung nagkakapatong lang. Ano yung itsura niya? Tama naman, mag-bend siya, pero di ba? Ganito yung itsura nun. Hindi yan mag-aakaswan eh. Di ba? Okay, mag-ano yan, mag-bend yan independently. Ba? Ito yung macro scale niya. Kung titingnan mo sa micro scale, yung steel natin, ganyan din yung nangyayari. Okay, dito, 'di ba, yung mga fibers niya, 'di ba? Dahil sa pag-bend niya, nagkakaroon, tama yung sabi niya, no, merong something sa shearing, pero ito yung gusto nating itukoy. Na may shearing, may horizontal shearing kapag nagbe-bend yung mga member natin. Okay? Ngayon, kapag steel, ganun din. No? Siyempre, hindi mo lang makikita yung mga fibers niya, pero to a certain extent, ganyan din yung nangyayari. Okay, yung sasabi natin. Okay, kapag ka nagbe-bend siya, hindi lang siya basta nagbe-bend, nagkakaroon din ng shearing, no? May horizontal shearing kapag nagbe-bend. And yung formula para doon ay ito, yung VQ over IB. Okay? So, V is the stress do sa part na yon, yung Q is the first moment of inertia. Okay, I is the moment of inertia, B is the weight at the point of interest. Okay, so kung pag-uusapan natin yung tong W section na nandito, ayun, so pinapakita nito yung shearing stress distribution dito sa section. Okay, na makikita natin, habang lumalayo ka sa neutral axis, ano nangyayari sa shear stress? Tumataas o bumababa? Tumataas o bumababa? Bumababa, 'di ba? Bumababa. So habang lumalayo sa neutral axis, bumababa siya. Sa flexure, ano nangyayari? Tumataas o bumababa? Tumataas. Okay, so baliktad yung behavior. Okay, makikita mo biglang lumiit doon sa flange. Bakit kaya lumiit sa flange? Kasi, tingin niyo, bakit lumiit bigla yung stress doon sa flange? Ang laki sa web, tapos biglang naputol. Okay, very good. Yung sa area, yung width particularly, biglang lumaki kasi yung width. So, ang nangyari, yung shearing stress, lumiit. Di ba? And so, depende kasi yan sa sa resisting area. No? Nakalagay dyan, yung width niya, no, big, di ba? So, nas denominator, mas malaki yung width dito, di ba? Mas maliit yung stresses. Okay, so sabi dito, kung makikita mo, di ba, significantly mas malaki yung stress doon sa web. Okay, sabi dito, superimposed on the actual distribution is the average shear stress on the web V over A, which does not differ much from the maximum web shear stress. Ito yung sasabi niya, no? Ito ay almost equal doon sa V over A. Okay, the web will completely yield long before the flanges begin to yield. Ano sabi? Maunang mag-fail, di ba? Maunang mag-yield yung web na part. Okay, dahil mauunang mag-fail yung web na part kaysa dun sa flange, di ba, ang nangyari, yun yung nagiging limit state natin. Okay? Yielding of the web represents that shear limit states. Kapag ka nagsishearing, web yung tinitingnan natin. Okay? Taking the shear yield stress at 60% of the tensile yield stress, so sinasabi natin na yung capacity natin for the shearing is basically 60% lang ng capacity natin for tension. Okay, we can write the equation as, di ba, shear, di ba, force over area equal daw sa 60% ng yielding stress, 0.6 Fy, where AW is equal to the area of the web lang. Okay, web. Okay. Ngayon, sabi natin ang steel design, parang RCD, parehas lang yan na galing sa mechanics. Okay, pinagkaiba na nila ay nagkaroon lang ng code. Tama ba? Yung RCD mo, ganun din yun eh. Di ba? Sa RCD, di ba? Stress area, moment arm para makuha yung moment. Di ba? Yung actual capacity, stress area lang din yun, di ba? Pati shear, ganun din naman, stress area. Di ba? Shearing ng concrete, di ba? Ganun din. Yung may 0.17 square root of prime CBD. Naalala mo yung mga ganun. Pagdating sa steel, ganun din, di ba? Yung area ng steel times the yield strength ng steel. Pare-pares lang yan. Area lang yan. Mechanics lang lahat yan. Okay, pati dito ganun din. Okay, ang pinagkaiba lang niya sa mechanics is that dito merong code. No, meron tayo mga factors na dinadagdag para ma-account yung mga bagay na nakikita natin na nagiging source of failure niya or nagiging reason kung bakit hindi tumutugma yung theoretical value ng mechanics doon sa actual performance niya. Okay. Dito sa case na to, meron tayong dinagdag na bagong variable, yung CV. Okay, ano daw yung CV? Sabi, the ratio of the critical web stress to the shear yield stress. Okay, ano daw yung value ng CV? Sabi, dependent on whether the limit state is web yielding, web inelastic yielding, or web elastic buckling. Okay? Inelastic buckling pala, at saka elastic buckling. Okay, so sabi, ano daw yung value ng CV? And so kung case 1, halimbawa I-shape siya, W section, okay, tapos masatisfy niya to,
ito daw yung formula. Or yan yung value ng CV mo, 1.0. Okay? What if hindi niya na-satisfy yan? So, tingin ka doon sa susunod. Sabi, sa ibang case, di ba? Ito daw yung gagamitin mo. Okay? And so, depende kung anong condition. The H/TW is the width to thickness ratio nung web mo. Okay? I-compare mo yan sa limit na to, 1.1 squared of KVE over FY. Di ba? Tapos yung pangalawang limit is ito. Kung mas mababa siya doon sa lower limit, 1 lang din siya. Kung lumagpas siya, ito yung formula kapag nasa pagitan. Pag lumagpas siya doon sa pangalawang limit, di ba? Ito yung formula. Simple lang. Yan lang din, para ka lang din nag-flexure, iba lang syempre yung formula. Pero basically, same process, di ba? If else lang. Di ba? Saang part siya papasok? Di ba? Less than yung ito, di ba? Nasa pagitan ng dalawa o lalagpas siya doon sa pangalawa. Di ba? Tapos use the appropriate formula. And so kung makita mo dito, meron lang dagdag. Di ba familiar ka na doon sa ano, yung square root of E over Fy, eh, di ba? Na-discuss na natin yung last time. Sa column mo, meron ka nun, di ba? Yung 4.71 square root of E over Fy, mga ganyan. Di ba? Doon sa ano mo, sa mga, tawag dito, sa flanges mo, yung mga limits, di ba? Ganun din, may mga value din siya. E over Fy din yun, eh, may number lang, eh, di ba? Dito, nagkaroon ka lang ng KV. Okay, ngayon ang next question is ano yung value ng KV natin? Okay, basahin natin. Sabi dito, KV for unstiffened webs is ano daw? 5 kung yung width to thickness ratio mo is less than 260. Okay, pero sabi din ng AISC, sabi H/TW shall not exceed 260. Ano ibig sabihin nun? Bawal ka na lumagpas ng 260. So kung bawal ka lumagpas ng 260, lagi kang mas mababa sa 260. Kung lagi kang mas mababa sa 260, anong value ng K mo? 5 din palagi. Okay? And so hindi mo na siya tawag dito, hindi mo na siya kailangan i-solve, no? Lagi siyang yan na yun. Okay? Yan na yun. Kasi bawal nga lumagpas. Okay? So ibig sabihin, alam mo na yung default value niya, di ba? So syempre sa exam, alam mo na yan. Di ba? Kahit hindi bigay. Okay? So kaya mo na yan. So ganito lang din. Pare-pares yan. Paulit-ulit na lang natin nakikita to, di ba? Ito yung graph, di ba? So meron ka nito, di ba? Tapos yung interpolation, actually straight line. Tapos ganito. Basically, pipili ka lang na i-multiply. Try na natin. Ito, meron ka daw shear. Sabi dito, check for adequacy ng shear. Ganun ulit yung given. Okay, okay daw ba siya sa ganitong loading? Check natin. Ano daw yung capacity niya? Okay, I-shape siya. So, anong limit daw? 2.24 square root of E over Fy. Compute. Lagpas. Hindi. Okay, so 1 agad. Diba? So, yun lang. Plug in value. Simple lang. Nakuha. Saan na case 1 lang yun? Okay. Ayun lang. Tapos, compare mo daw dito. Di ba? Ay, alam mo na yun. Diba? Loading lang yan eh. Ano lang. Alam mo ba yan? O kaya hindi mo alam. Kaya hindi mo alam. Anong loading daw? Distributed load, simply supported beam. Ano ang maximum shear sa simply supported beam na may distributed load? Ano? W L squared over 8. Agree ba lahat? Ha? Over 12? WL squared over 12? Ay, yun ba yan? Shear. Ano na? Anong formula? Ano? WL squared? WL over 2. Sure ka na? Paano naging sure? Ha? Kahit ako? Ha? WL squared over 2. Bakit WL squared over 2? Sabi dun. Mali yung sabi niya. Ha? Uniform load na simply supported beam divided by 2. Paano mo nasabi? Sa ulo mo lang. Okay. Ano? Oh. So, ang formula ay W L squared? Walang squared. Bakit walang squared? Sa units. Pag in-square mo, ano magiging sagot nun? Magiging moment na yun, di ba? Di ba? Kilonewton per meter times meter times meter.
magiging kilonewton meter yun eh. Okay, bago kayo bumira ng formula, okay, tingnan nyo muna yung units ng naiisip nyo. Okay, kasi baka mali ang pagkaalala nyo, no? Okay, so ganun ang gagawin natin, no? Wag agad, tawag dito, wag lagay ng formula kasi napakadali lang nito, tama ba? Kung nalimutan mo man, edi mag-shared moment diagram ka para sigurado, di ba? Ang sobrang ano nito, sobrang dali nito. Okay? So, what if halimbawa cantilever, distributed load, okay, ano ang maximum shear? Anong value ng ano? Ano ang value ng maximum shear na lang? Anong value? WL. Paano naging WL? Okay, isang side na lang, nandito na lang, di ba? Ano yung itsura ng shear diagram? Ganyan. Okay. Ano naman ang maximum moment dito? WL squared over 2. Paano nangyari? WL, magiging nasa gitna, moment arm ay L over 2. Kaya WL squared over 2. Di ba? Simple lang. Tama ba? Kung nalimutan mo, edi okay lang. Di ba? Marunong ka naman mag-share moment diagram. Yun lang pag hindi mo na alam. Balangan sa buhay mo nun. Okay, so hindi na natin kasalanan yun. Wala na ako. Hindi na akin yun, no? So, balikan mo na lang. Okay, so basically, pinapoint out lang natin is that pagdating sa exam mo, expect mo na may mga ganito. Okay? So, hindi uubra yung formula na alam mo kung hindi mo naman siya naintindihan. Okay? Hindi pwedeng yung mga aninag mo lang noon, kumbaga naalala mo lang pero hindi ka sigurado. Okay? Para makasigurado ka, di ba? Share moment diagram mo. Eh kung sigurado ka naman, edi okay, di ba? Katulad nito, madali lang naman, di ba? WL over 2. Okay? So, ayan lang. Makuha mo na. So, compare. Mas maliit yung ano, yung tawag dito, mas maliit yung load kaysa doon sa capacity. So, okay na siya. Okay, next is block shear. Anong point nito? Okay, hindi siya kasama doon sa exam. Okay, hindi siya kasama sa exam. Pero, pinapoint out lang natin is that ang block shear hindi lang nangyayari sa tension members. Nangyayari din siya sa flexure members. Okay, bakit nagkakaroon ng block shear diyan? Kasi nagkakaroon ng shearing, di ba? Meron ka ditong beam, tama ba? Ang mangyayari nito, di ba, magbibigay siya ng downward reaction. Magbibigay ng upward reaction, di ba? Upward resistance yung column mo, tama ba? Magbibigay ng gano'n. So, ang mangyayari, there is a tendency na magkaroon ng block shear. Okay? Ngayon ang tanong, ano ang shearing area mo? Tapos, ano yung tension area mo sa case na ito? Okay? Ano ang shearing area? Yung AB o yung BC? Yung? Bakit yung AB? Kasi pababa yung ano, sorry? Yung hila. Okay. Tama ba yun? Tama ba yun? Agree ba tayo lahat na dahil pababa daw yung force, ang shearing daw ay yung AB? Shear, opposite ng Opposite ng load? May mas tamang term, ano? Hindi. Hindi ko sinabi mali, Hindi ko sinabi mali. Hindi ko sinabi. Sige, ano yung sasabi? Ano? Column. Kunyari ito, tapos, di ba, siyempre connection yan, may vertical reaction. Ano ang shearing area at ano ang tension area? Kasi meron akong kilala, nung umikot yung drawing, nawala na. May kilala akong ganun eh. Emphasize natin na para wag natin pangalanan. Sino? Wag natin sabihin. Pero basta may ganun. Vertical yung load. So, di ba, vertical kasi reaction. Ano ang shearing area? Yung AB dahil yung AB yung... Bakit yung AB? Bakit nga AB yung shear? Bakit hindi BC yung shear? Eh, di ba, nung nagte-tension area tayo, di ba, yung nakahiga yung shearing. Bakit ganun? Ba't biglang naging patayo? Perpendicular sa force. Anong meron sa force? Yung direction ng force yung nagsasabi kung sino ang magiging shearing area. Ang shearing area ay yung area na parallel. Perpendicular, pabaliktad dito. Paano? Perpendicular doon sa cross-section. Okay? So, kung ang force mo pataas, ang tension area mo ay yung BC. Okay? Ito ang shearing area. Okay? Wag niyong kakalimutan to, no? Kasi sa board exam, umiikot ang figure.
Okay, so wag niyo sa uluhin na pahiga lagi ang shearing, patayo ang tension. Okay, depende sa force. Okay, nagbabago ang force direction, nagbabago ang resistance. Okay, yung dating tension area mo, pwedeng kapag gumano ng force, shearing na siya ngayon. Nakuha nyo? Okay. So ito yung Tapos may tawag dito, ito tandaan nyo, no? Ito yung mga niya, yung mga values niya. Kasi may nagtanong kasi, sabi niya, wala siya dito. Tanong siya, sabi niya, ano daw yung value ng P pag block shear? Eko, secret. Hindi ko maalala kung nandito siya. Or, anyway, baka sa kabila section. Basta ganun. Okay, nasa PowerPoint lahat yun. Kapag hindi ko sinagot, ibig sabihin, magbasa ka. Hindi kasi nakikinig eh. Okay, so next natin, okay, ano pang mga criteria natin para masabi na safe ang flexural member natin? Meron tayong deflection. Okay? So deflection sabi is another another criteria natin. No? Sabi natin the structure must be serviceable. Okay, ano yung mga serviceable structure? Sabi natin dapat nagpa-perform siya satisfactorily. Okay, meron tayong mga criteria for serviceability. Kung yung buong structure na pinag-uusapan natin, kaya natin yung i-measure in terms of the story drifts. Kapag ka nagsasway yung building mo in terms of wind and earthquake, meron yung limit. No, na kailangan nating masatisfy na dapat, halimbawa, merong earthquake na mahina, di ba? Hindi dapat siya lumagpas doon sa value ng swaying. Okay? Kung malakas, walang limit yun. Okay? Katulad ng MACD, di ba? Siyempre, sobra-sobra na yun. Wasak na yun. Okay? So, hindi natin sinasatisfy yung story drift doon kasi hindi normal na instance yun. Okay? Ang pinag-uusapan sa serviceability limits is yung mga cases na yung normal na buhay, di ba? Yung araw-araw, di ba? Na halimbawa, mag-earthquake man na hindi malakas, dapat babalik siya doon sa serviceable condition niya. Okay? So, sabi dito, hindi dapat siya mag-cause ng discomfort or perceptions of unsafety for the occupants or the user of the structure. Okay, so ano nangyayari kapag nagde-design tayo, dapat daw feeling ng occupant is safe siya. Siyempre, wala namang matutuwa. Halimbawa, papasok ka ng structure, no, tapos yung building mo, nakaganon na yung di ba, yung beam niya, di ba? So, medyo nakangiti na siya sa'yo. Hindi okay yun, di ba? Kasi, anong sabi natin, kapag kayong mga beams natin ay nakikita mong nagde-deflect, sabi natin, in a way, maganda siya. Kasi nakikita mo nagde-deflect, ang ibig sabihin nun, ang beam ay ductile. Pero pag nakita mo yun, hindi okay na nandun ka pa din. Kasi kaya natin siya dinidesign na maging ductile siya. Bakit? Kasi it gives warning. Kapag nakita mong nagde-deflect na siya, ibig sabihin, pag-iba na yun, pa-collapse na yung part na yun. Di ba? So, dinidesign natin siya na makikita mo magde-deflect. Di ba? Bago siya mag-collapse, hindi yung bigla ka na lang nabagsakan. Parang yung kanina, yung structure na pinakita natin, di ba? Nakita mo, nagde-deflect muna, di ba? Hindi naman biglang bumagsak yun eh. Di ba? Nasira muna siya, di ba? So, mabingi mo na yung mga poste, di ba? Hindi siya bigla na lang dumapa yung structure natin. Okay? So, dito, syempre, pag nagde-design tayo, ayaw naman natin na okay nga yung structure mo, hindi nga siya gigiba, pero nag-deflect na ng sobra kasi nga hindi siya maganda, di ba? Hindi, feeling natin hindi okay, di ba? So, gagawin natin, meron tayong mga limits for deflections na kailangan natin i-satisfy. Halimbawa, ang deflection mo ay galing sa galing sa distributed load tapos yung beam mo ay simply supported. Ano ang maximum deflection natin para sa ganung condition? Kaya ito yun. Okay, yung 5W L raised to 4 over 384 EI. Tama? 584. 584 ba? Oo nga, no? Ba't 584 yan? 384 yan. Ginamit mo sa top 384. 384, no? Oh, typo lang yun, typo. So, yun yung susunod. Mali siya, mali. 384. 384 yan, 384. Doon sa sample problem naman, tama naman 384. Typo lang yan. So, 384 EI yun. Ngayon, kapag, what if may point load? Naalala mo yung point load? Ano sa point load? Wala kang pake, no? Wala. Bahala ka. Next tayo. Ayaw niyo ako sagutin, ha? Pag mag-deflect siya, sabi natin, yan, nakalagay dito. Deflection is a serviceability limit state, not one of strength. Okay, so deflection should always be compared with service loads.
Okay, so sabi dito, kapag ka nagde-design tayo, kailangan masatisfy natin yung mga limit natin. Okay, nagsiset tayo ng limit. Bakit? Para kapag magde-deflect siya ay hindi makikita. Okay, sineset natin yan na dapat hindi siya perceptible. Kumbaga, ang question ngayon is, meron bang beam or meron bang structural member na hindi nagde-deflect? Meron bang ganun? Halimbawa, beam. Pwede bang magkaroon ng case na yung beam mo ay hindi magde-deflect? Na wala talaga siyang deflection? Possible ba yun? Hindi. Kung hindi, bakit hindi? Ha? Pag over yung capacity, ibig sabihin ba nun, wala nang deflection? May ganun ba? Ha? Brittle? Hindi, type ng failure yun eh. Yun yung hindi mo makikita yung failure niya eh. Di ba? Ang question is, meron bang beam na walang deflection? Kung hindi, bakit imposibleng walang may deflect? Bakit imposibleng may beam na walang deflection? Kapag wala nakapatong sa kanya, ibig sabihin walang deflection? Meron pa din? Sige, kung meron pa din, bakit magkakaroon ng deflection kung wala namang load? Okay, very good. Gravity. Imposibleng walang deflection kasi lahat may weight. Kung lahat may weight, may load, di ba? Lahat may load, may stress, di ba? May moment, may deflection. Di ba? So, lahat ng member natin may deflection. So, i-compare natin ngayon sa limit. Okay, ngayon sabi dito, the limit shown in the table for deflection due to dead plus live load does not apply to steel beams. Okay, bakit daw? Okay, actually, pwede mo namang i-apply yan kasi basically, sasatisfy mo lang naman yan. Okay, ngayon ang tanong, bakit daw usually hindi ina-apply? Okay, kasi kung i-compare mo, yan kasi ay general requirement yan, no? Tapos ang nangyari, kino-compare natin yung deflection ng concrete beam diyan sa mga limit na yan. Anong difference ng anong major difference ng steel beam na I-beam dito sa concrete beam na ganito? Halimbawa, same depth, same width. Kunyari, width nito 200 yung width. Tapos yung flange nito 200 din. Okay, dito 400, ito 400 din yung height. Anong major difference nila? Yung area. Anong meron sa area? Mas maliit to. Kung mas maliit to, ano pang meron? Anong kinalaman nyo sa deflection? Wala namang area sa deflection. Resistance to stress, medyo. Sige, ano pa? Sabi niya kasi area eh. Wala namang area sa deflection, di ba? Anong mas mahalaga doon? Weight, medyo, mas critical to. Di ba? Ba't daw hindi mo i-check ito sa deflection? Di ba? Kung ito nga yung mas critical. Ano? Okay, very good inertia. Mas maliit ang section nito, mas maliit ang inertia niya. Mas maliit ang inertia, mas maliit ang resistance to deflection. Generally, kung i-compare natin to, mas maliit ang deflection nito. Mas malaki ang deflection nito kasi mas maliit ang inertia niya. Nakuha yung idea? Sige, ngayon, kung malaki ang deflection nito, ang nangyari, paano mo ngayon isa-satisfy yung requirement mo for deflection? Sabi natin, pwede mo namang i-check, di ba? Pero dahil maliit ang area nito, generally, di ba? Maliit ang area niya. Ang nangyayari, kailangan mong maglaki ng section para lang masatisfy yung deflection. Ano yung sinasuggest niya? Sabi, imbis na isatisfy mo siya by upsizing, which is pwede mo namang gawin, pero halimbawa, ang load mo maliit lang. Di ba? Pero dahil sa deflection, lalakihan mo siya. Pwede naman. Di ba? Pero ano yung mas magandang gawin? Sabi dito, dapat daw, ang gagawin natin, usually, kinocompensate natin yung dead load by some other means such as cumbering. Okay, ano yung cumbering? Okay, ang cumber is ginagawa natin, halimbawa, di ba, kapag may normal kang beam, ang ginagawa, di ba, horizontal yan? Okay, kapag nagka-cumber tayo, ginagawa natin, dinideflect natin siya bago natin siya i-install. Okay, ito ay deflected pataas. Ganyan siya. Para mangyari, pag in-install mo, tapos nilagyan mo na loading, bababa yan, papantay na yan, ganyan. Okay? Pero sabi, dead load deflection is compensated by cumbering. Bakit dead load lang? Okay? Hindi mo, compute mo, may occupancy ka eh. Ha? Ano? Sige, may something sa live load, okay yun. Sige. Pero, kailangan natin yung sakto. Sige, idea. Permanent yung dead load. Ano ngayon? Permanent. Okay, magagalaw. Sige, malapit na. Kung gumagalaw ang live load, bakit hindi mo isasama dito? Bakit hindi mo isasama sa calculation ng cumbering? Sobra yung cover.
Sosobra yung camber kapag pagkasama yung live load. Hindi mo mas safe yun kasi mas mataas yung camber mo. Kasi dead load plus live load yung camber mo. So pag ganun, so kapag ka nag-apply na yung dead and live, walang deflection, di ba mas maganda yun na walang deflection? Ano mangyari? And economical, hindi naman kasi itataas mo lang, hindi mo naman lalaki yung section mo eh. Malapit na, malapit na. Kailangan natin tamang reasoning para alam mo yung gagawin mo. Okay? Kasi gumagalaw ang live load, tama, yun. Pero anong implication ng gumagalaw na live load? Ayos ako. Depende din sa... Kasi gumagalaw yung live load, kaya hindi mo dapat i-consider kasi gumagalaw, lumilipat-lipat, parang ganun. Medyo. Bakit hindi mo isasama ang live load? Okay, nandun na tayo sa gumagalaw siya eh. Pero bakit hindi? Okay, ngayon, anong mangyayari kung walang live load? Tapos, may camber. Okay, nakataas siya. Okay, hindi natin sinasama sa calculation yung live load kapag nagko-compute tayo ng camber. Bakit? Kasi ayaw natin na yung beam mo kapag walang tao, walang live load, nakaangat. Di ba? Gusto natin ay, siyempre, pantay siya or nagde-deflect pababa. Pero yung deflection pababa, dapat hindi lalagpas sa limit. Nakakuha nyo? Mas gusto natin yung naka-deflect pababa kaysa sa nakataas. Pero siyempre, yung deflection pababa, nasa limit. Kaya makikita mo dito sa table dito, may nakita ka, di ba? Sabi, maximum live load, tsaka dead load. Tapos meron kang separate table na live load lang. Kailan mo gagawin to? Kapag magka-camber ka. Ganito mangyayari dyan eh. So, solve natin na halimbawa dito. Okay, so, basahin na lang natin. No? Camber is curvature in the opposite direction. So, deflect natin siya bago mo siya i-install. Okay, nangyari kapag ka nag-apply na yung dead load lang, di ba ano mangyayari? Papantay na siya. So, yung lahat ng kasunod na deflection pababa ay manggagaling lang sa live load. So, kung live load lang yung mag-a-act, ito ang limit natin. Nakuha nyo? Okay, ngayon ang tanong, paano yung case niyan? So, ito, halimbawa, try natin, no? A dead load daw, tapos live load given dito. Okay, 30 feet daw siya simply supported, carrying a dead load of 500 and 550 kapag sa live. Okay, sabi maximum permissible live load deflection is L over 360. Satisfactory daw ba yung beam? So, pinasol yung, yung mga deflection. So, ito yung formula, 5WL raised to 4 over 384 EI. Substitute the values mo kami deflection. Okay na tayo dito. Okay, kaya ang limit daw sa live load ay L over 360, 1 inch. Okay, mas mababa, okay na. Okay? Simple lang, tama ba? Simple lang. So, substitute lang, okay na. Ngayon, halimbawa, sa exam mo, lumabas dito, 1,000 ito. Okay? Gawin natin medyo realistic. Okay? Kung i-consider, kunyari ito muna. Ano yung limit natin for dead and live na combination? Ano sabi dito? L over 240. Ano ang value ng L over 240? Try mo nga, solve mo nga to. Kung ang length mo ay 30 feet, tapos di-divide mo siya ng 240, convert mo ng inch. 30 times 30 times 12 over 240, anong value? 30 times 12 over 240, 1.5 yun yung limit natin. O sige, tingnan natin to ha. Kung 1.5 ang limit niya, etong certain condition na to ba? Etong certain condition na. Yung 500 tsaka 550 yung loading, masasatisfy ba niya yung condition na yung dead at live natin, deflection limits ay less than L over 240? Masatisfy ba niya? Anong total deflection? Pag-aadin mo lang, di ba? So ano siya, nasa 1.29 something. Tama, nasa around 1.3, malapit doon. Kung 1.5 ang limit mo, masatisfy mo ba? Yes. Kailangan mo bang mag-camber? Hindi. Nasatisfy mo eh. Di ba? Combined dead and live, nasatisfy mo. Di ba? So, hindi mo kailangan mag-camber. Pero halimbawa, doblehin natin yung dead load. Kunyari, 1,000. Kung mag 1,000 yan, ito, tama ba na magdodoble to? Magiging to, 1.232. Kapag pinagsama mo yung dead and live ngayon, ano na magiging value yan? Magiging 1.8 something. Asa 1.8, malapit sa 1.9. Satisfactory pa ba siya? Hindi na, for dead and live. So, anong gagawin mo ngayon? Lalakihan mo na ba yung section? Hindi rin. Tama? Sabi natin, magsasuggest tayo ng camber. Okay? Ano ika-camber natin? Ganong kalaki? Yung ano niya? Yung 1.2. Okay? Pwedeng yung dead load niya. Okay? Pwedeng yung dead load, pwedeng yung sumobra lang. Depende sa, call mo na yun, no?
Kasi pwedeng ang mangyari, halimbawa, yung total deflection natin is nasa 1.2 nga, di ba? So, ang mangyari, pwede kasi na para hindi sobrang laki ng kailangan mo i-camber, yung susobra lang, which is nasa 0.4, di ba? Nasa 1.9 kasi. So, ang limit mo ay 1.5, pwede nga i-suggest mo is 0.4, no? So, ganun yung ginagawa in practice, no? Okay? So, ang mangyari nun, papasok na yung limit mo yun ngayon. Okay? Ngayon, balikan natin itong table. Okay, makita mo kasi dito, and merong requirement for roof beam, meron sa floor beam. Tapos, mapapansin mo, halimbawa, kung sakali lang, no, kapag magpa-practice ka na, kadalasan, nakikita mo na itong yung iba dito, hindi namin pinapansin. Okay, ito hindi na, syempre, kung may load, pinapansin niya. Pero, tsaka na yan, ibang usapan to. Dito na lang muna tayo, dead and live. Ito, hindi pinapansin. Kapag tinanong mo yung mga engineer na nagpa-practice sa field, ang alam lang lagi nila 360 tsaka 240. Bakit ganun? Okay, question. Safe ba na ang maging limit mo for, dito na lang tayo, kunyari live lang. Safe ba na lagi ka na lang mag-L over 360 sa limits? Yes. Sige. Kung yes, bakit? Kasi, yun yung mababang limit. Paano naging mas mababa yun? Ha? Mas malaki yung denominator. Dahil mas malaki yung denominator, siya yung pinaka maliit na value. Kung masatisfy mo yung pinakamaliit na limit, ibig sabihin, hindi mo malalagpasan yung iba pa. So, automatic, pag sinatisfy mo to, masatisfy mo rin yan lahat. Okay? So, kung tinatamad ka, L over 360 palagi. Okay? So, ganun ang usual na ginagawa natin for sa practice, no? Iba hindi na natin tinitingnan. Bakit natin hindi tinitingnan kadalasan? Okay, bakit? Kasi usually kapag bibigyan ka ng plano ng RK, di ba, hindi naman yung sabihin na ito may ceiling na naka-plaster. Walang mga ganun-ganun eh. Bibigyan ka lang niya ng floor plan. Di ba? So kung bibigyan ka niya ng floor plan tapos magde-design ka, di ba? Alam naman tanungin mo yung mga anong gamit mo dito plastering? Pwede naman, di ba? Pero usually kasi ang practice natin, habang nagde-design ka, nagde-design din siya parallel gumagawa. Di ba? So may mga bagay na hindi pa finished yung decision by the time na nagde-design ka na. Okay, so yung ginagawa natin in practice, dun tayo sa conservative assumption. Ano yung conservative dito sa tatlo? Yung 360. Okay, so usually yun na lang ginagawa natin. 360 tsaka 240. Okay? And so ngayon, dito na tayo sa next time na lang. Next time. Okay, so meron pa tayong next meeting.